Pinalaya ko sa aking nakaraan, siya'y lumiwanag sa puso kong madilim. Sa panganib, buhay ko'y nahawakan, kaya maglilingkod, isusuko ang lahat sa Kaniya na nangako at umibig ng tapat. Susunod anumang maging kalagayan, mamumuhay sa Kaniyang kalooban. Sa Kanya lamang nahanap ang kasapatan, sa piling niya'y puno ng ligaya. Kapag kausap, damdamin ko'y kumagaan. Ako'y panatag, buhay ko'y Kanyang niyakap. Kaya maglilingkod, isusuko ang lahat sa Kaniya na nangako at umibig ng tapat. Susunod anumang maging kalagayan, mamumuhay sa Kaniyang kalooban. Kaya maglilingkod, isusuko ang lahat sa Kaniya na nangako at umibig ng tapat. Susunod anumang maging kalagayan, mamumuhay sa Kaniyang kalooban. Kaya maglilingkod, isusuko ang lahat sa Kaniya na nangako at umibig ng tapat. Susunod anumang maging kalagayan, mamumuhay sa Kaniyang kalooban. Mamumuhay sa Kaniyang kalooban. Mamumuhay sa Kaniyang Pagpalang gabi po sa inyong lahat. So, nais po namin ipaalam na sa wall ko po, FB wall ko po, ang ating live stream ngayon, medyo nakalimutan na dapat po sa Bed of Promises. So, bali, shinare ko na lang po sa Bed of Promises page. So, sa gabing ito, patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Medyo na-miss po namin kayo dahil wala po tayo kagabi. Kasi huling lamay po ng tito po ni Pastor Jack, naninong po namin sa kasal.
kaya naggawain po kami. Pumayag naman po na magkaroon ng gawain, kaya sinamantala po namin yung pagkakataon na makapagbahagi po kami ng salita ng Diyos. Kaya sinamantala po namin dahil marami pong sayang po ang mga kaluluwa na makakapakinig ng salita ng Diyos, kaya po nagpas muna po tayo kagabi. So sa gabing ito, minsan pa tayo po mag-aral ng salita ng Diyos. Pakishare na lang po sa mga iba na baka hinahanap po yung ating live stream kasi nasa account ko po, wala po sa Bed of Promises. Baka yung iba po kasi nasa Bed of Promises po ang alam nila. So, basahin po natin ang ating teksto sa aklat po ng Acts 17:25. Ang sabi po dito, and he is not served by human hands as if he needed anything, because he himself gives all men life and breath and everything else. Sabi po sa Gawa 17:25, hindi sa siya ay nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao, sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Lagi pong pinagpapala ng Diyos ang kanyang mga salita. Sandali tayong yumuko, tayo po ay manalangin at patuloy na humingi ng gabay at pagsama ng Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, patuloy po kaming lumalapit sa iyo, Panginoon, upang ipagkatiwala sa iyo ang araw na ito, upang patuloy kaming mag-aral ng salita mo. Marami pong salamat sa patuloy mong pagsama sa amin at patuloy kami, Panginoong, dumudulog sa iyo upang kami, Panginoon, ay bigyan mo ng karunungan at patuloy, Panginoon, lagay mo sa puso namin ang kauhawan sa pakikinig na iyong mga salita. Hindi kami magsasawang makinig, Panginoon, ng mga salita mo dahil alam namin kailangan po namin ng mga salita mo, Panginoon. Kagabing ito, samahan niyo nga po kami at naniniwala po kami ang isang kaluluwa ay mahalaga sa iyo, Panginoon. Hindi ka nakatingin sa dami, tumitingin ka, Panginoon, paragad sa pusong nauuhaw na ikaw ay maranasan, Panginoon, at ang mga salita mo, Panginoon, ay marinig at ikaw ay patuloy naming makilala ng lubusan. Salamat po sa iyo po ang papulit pasasalamat sa gabing ito, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So sa gabing ito, patuloy po nating pag-aralan ng salita ng Diyos sa Books of Acts. Sa Book of Acts na kung paano pong ipinakilala po ng mga alag ni Pedro ang Panginoon sa kanya pong mga kasama. Sabi po dito, si Pablo po, ipakilala ni Paul o ni Pablo ang Panginoon sa kanya pong mga taong nakapaligid at patuloy niya ipinagmalaki kung sino po ang Panginoon na ating pinaglilingkuran at patuloy niyang ipinangaral si Jesus at ang Panginoon upang patuloy itong makilala ng mga tao. So, ang sabi po sa verse 22, magsimula po tayo sa verse 22 ng Acts 17. Ang sabi po sa verse 22, kaya tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon. Dito sa verse 22, yung pong pag-intro ni Pablo sa mga taga-Atenas, ito po ay, sabi nila, pwede daw ito ay pagpapakita, ito po, pwede raw po yung pagiging relihiyoso ng mga taga-Atenas na binanggit ni Pablo, pwedeng to congratulate them. O kumbaga parang to appreciate yung pagiging relihiyoso nila. Pwede rin namang to criticize them, criticize them. Ano ba yan? In Jesus' name. To criticize them, di ba? Ano ba yung talagang damdamin ni Pablo? Bakit niya po binanggit na mga taga-Atenas ay masyadong relihiyoso? Ito ba to appreciate them or to criticize them sa pagiging relihiyoso? Pero kung titinan po natin yung context niya mula sa umpisa ng verse 1 ng chapter 17, ipinapakita rin yun. It is, in this context, it is clear that Paul wanted to be complimentary in order to gain a hearing. So, kino-compliment niya po ang mga taga-Atenas sa kanilang pagiging relihiyoso para mag-gain niya yung pakinig kasi gusto niya, mayroon siyang gustong sabihin sa mga taga-Atenas. So, para makuha yung attention nila, para makuha, mag-gain yung kanilang hearing, yung kanilang pandinig, dun niya sinimulan ang kanyang pananalita. Hindi para i-criticize sila or anumang bagay, kundi para ma-win yung kanilang attention sa gustong sabihin ni Pablo. Kasi merong gustong iparating si Pablo sa mga taga-Atenas. Pakinggan natin, verse 23, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo,
nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito, sa Diyos na hindi nakikilala ang inyong sinasamba kahit hindi nyo kilala ang siya kong ipinapahayag sa inyo. Dahil meron siyang nakita sa kanyang paglilibot o paglalakad sa Atenas, nakakita siya ng mga pahayag o mga parang karatula o parang mga sign na nakalagay na sa Diyos na hindi namin nakikilala. Kumbaga parang ang nakalagay dun sa kanyang paglalakad, nakita niya, sa Diyos na hindi nakikilala. Kaya parang gustong magbigay ng mensahe ni Pablo na yung pagiging relihiyoso ng mga taga-Atenas. Relihiyoso sila, sumasamba sila, naghahandog sa Diyos na hindi nakikilala. Kaya parang gustong bigyan ni Pablo ng pangunawa ang mga taga-Atenas na sayang yung kanilang pagiging relihiyoso o yung paglilingkod nila o yung pagsamba nila sa Diyos na hindi nakikilala. Kaya kinuha niya yung atensyon ng mga taga-Atenas at nagbigay siya ng mensahe sa kanila. Ito po ang kanyang sabi. Sabi doon, to an unknown God, the Greeks were fearful of offending any God by failing to him attention. So, they felt they could cover all gods by the label to unknown God. So, meron kasi ang mga taga-Atenas pala, sa pag-aaral ni Pablo, ay takot na ma-offend nila ang Diyos. Kaya ang ginawa nila, yung kanilang paghahandog, yung pagsamba nila, nilagyan nila ng label na to unknown God. Kumbaga, sa Diyos na hindi nakikilala. So, kahit sino yung parang ginawa nilang general, kahit sino yung Diyos na yon, basta ayaw nilang ma-offend yung Diyos na kanilang sinasamba na hindi nga nila kilala, kaya nilagay po nila yon. So yun po ang reason nila bakit sila may label na ganon. So sa verse 24, basahin natin ano ang ginawa ni Pablo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya't hindi siya tumataan sa mga templong ginawa ng tao. So ginawa ni Pablo, nung makuha niya na yung atensyon ng tao, nung oras na yun, yung mga relihiyoso sa Atenas, Atenas, mga taga-Atenas, nung makita niya yung nakuha niya na yung atensyon, nag-start na siyang mangaral patungkol sa Diyos na ating sinasamba. Kasi yung mga templo nila, may mga handog, sumasamba sila, pupunta sila sa templo para sumimba, para sumamba, para gumawa ng mga bagay na para sa kanila ay pagiging relihiyoso o para sa kanila ay paraan ng pagsamba nila. Pero ang nakalagay sa Diyos na hindi nakikilala. Kaya parang naano yung puso ni Pablo, kaya kinuha niya yung atensyon. Gusto niyang ipakilala ang Diyos sa mga taga-Atenas. Kasi gusto nilang sumamba, gusto nilang magpuri, gusto nilang maghandog, pero wala silang Diyos na kilala. Kaya yun po, kaya sa verse 24, sinimulan niyang ipakilala yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Sabi niya, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Sinimulan niya, ang Diyos na lumikha o gumawa ng sanlibutan. Sinimulan niya doon sa pagpapakilala. Sabi doon, at gumawa ng lahat ng naroroon. Siya ang Panginoon ng langit at lupa. Kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. So sinimulan niya doon na ang Diyos na ating tinatawagan, sinasamba. Yung Diyos na aming pinaglilingkuran. Pinakilala ni Pablo ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Na yung lumikha ng lahat ng naroon at lumikha ng lahat ng tao. Hindi siya tumatahan sa templong ginawa ng tao. So yun ang unang pagpapakilala na ginawa ni Pablo sa Diyos na pinaglilingkuran natin. So the God who made the world, a personal creator, does not live in temples built by hands. So yun ang unang pagpapakilala ni Pablo ng mga taga-Atenas dahil gusto nilang sumamba. Oo, di ba nakakatuwa? Sumasamba sila, gumagawa sila ng mga ritual, tapos sila may mga handog sa templo, sa simbahan nila ginagawa Pero ang nakalagay dun sa loob ng simbahan nila o templong kanilang ginawa,
to an unknown God, di ba? To unknown God, sa Diyos na hindi nakikilala. Kaya parang nahabag si Pablo sa kanila. Bira, naghahanap sila ng, kumbaga yung espiritu nila, gustong sumamba, pero hindi nila kilala ang Diyos. Kaya nga doon natin makikita na ang tao, body, soul, and spirit, may espiritu talaga tayo na naghahanap ng sasambahin. May espiritu talaga tayo na naghahanap ng Diyos na makikilala. Kaya nga po parang hindi kumpleto ang buhay ng tao pag wala siyang Diyos na kilala. Pero yung mga taga-Atenas, dahil relihiyoso sila, ang ginawa nila, gumawa sila ng templo, gumawa sila ng simbahan, naglagay ng mga handog, sumasamba sila doon, pumupunta sila doon tuwing araw ng pagsamba, sumisimba sa ating pagsimba, sumisimba sila doon, pero nakalagay doon sa Diyos na hindi kilala. Di ba nakakahabag yung kalagayan nila? Bakit? Sumasamba sila, naglilingkod sila sa Diyos na hindi nila kilala. Kaya doon natin makikita, kaya sinabi ni Pablo, yung Diyos na tinatawagan namin, yung Diyos na pinaglilingkuran namin, yung Diyos na gusto ko ipakilala sa inyo, hindi siya tumatahan sa mga templong gawa ng tao. Sinabi po yan sa 1 King 8:27. Sabi sa 1 King 8:27, maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Sabi doon, kung ang langit, ang kataas-taasang langit ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na tahanan na aking tinayo. So yun po yung unang-una na sinabi, na kung yung Diyos, kung ang kataas-taasang langit hindi sapat sa Kanya, paano siya magkakasya sa templong ginawa ko? At sabi sa Isaiah 66 verse 1, napakalinaw. Ito ang salita ni Yahweh. Ang aking trono ay ang kalangitan, at itong daigdig ang aking tuntungan. Saan ka gagawa? Paano gagawin ang aking templo na aking tirahat pahingahang dako? Diba? Sabi ni Isaias, kung ang langit ang ulo na ng Diyos at ang lupa, ang daigdig o ang lupa, ang kanyang tuntungan o ang tuntungan ng kanyang mga paa, paano mo siya igagawa ng templo na siya ay magkakasya? Kaya sinabi ni Pablo, hindi nananahan ng Diyos, ang tunay na Diyos, ang lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay na naroon, hindi siya tumitira sa templo o hindi siya tumitira sa templong ginawa ng tao na sinusuga ng First King, na mababasa sa First King at mababasa na sinabi ni Propeta Isaias. Kung ang langit ang kanyang ulunan, ang lupa ang kanyang paanan, paano siya magkakasya sa templong ginawa ng tao? So yun po yung gusto ipakita ni Pablo, at yun din ang gusto niya ipakita sa atin. Anong sabi sa 1 Corinthians 6:19-20? Saan ngayon templo na nanahan ng Diyos? 1 Corinthians 6:19, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. So sa Corinto, binanggit na mismo kung ano yung templong pinananahanan ng Diyos. Ano yun? Sabi niya, hindi ba nyo alam, sabi ni Pablo, na ang inyong katawan ang templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap nyo mula sa Diyos? Yan yung pinag-aaralan natin. Nung tinanggap mo si Kristo, ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng Diyos, ibinigay niya sa iyo at siya'y nananahan sa atin. Tayo ang templo ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay nasa puso natin, kaya tayo ang tinuturing na templo ng Diyos. Dahil ang Espiritu Santo hindi mananahan sa kanino mang puso na hindi tinatanggap ang Panginoong Jesus. Kaya ang sabi niya, hindi nyo ba alam kayo ang templo ng Diyos? Bakit? Kasi ang Espiritu Santo nananahan sa inyo. Kaya kapatid, yun yung pinag-aralan natin nung Webes, anong Wednesday, na ng Espiritu Santo ang tatak na tayo'y anak ng Diyos. Ito pa yung pangalawang katotohanan. Ang Espiritu Santo hindi nananahan sa templong gawa ng tao. Ang Espiritu Santo ang nilagay ng Diyos sa puso natin, kaya tayo ang itinuturing na templo ng Diyos. Okay, kaya nga sabi niya,
ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Kaya nung tinanggap mo si Kristo, ang Espiritu ng Diyos ibinigay sa'yo, ang Espiritu Santo nasa puso mo, ang katawan mo hindi mo na pag-aari. Pag-aari na yan ng Diyos kasi ikaw ay tinuturing niya ng templo. Naintindihan po natin. Tuloy po natin. Verse 25 to 26, sabi niya, hindi sa siya'y nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao, sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at ang lahat ng bagay sa sangkatauhan. Yan po yung teksto natin. So, napakalinaw, hindi siya nangangailangan ng anuman. Hindi kailangan ng Diyos ang tao, uulitin ko. Kahit wala tayo, mananatiling Diyos ang Diyos kahit walang tao. Pero ang tao, walang kabuluhan pag wala ang Diyos, lalo na pag hindi tinanggap si Kristo. Bakit? Nagkakaroon lang ng kabuluhan ng buhay ng tao pag tinanggap si Kristo. At nung tinanggap mo si Kristo, yung Espiritu ng Diyos ibinigay sa'yo, nanahan sa puso mo. Kaya mula nung tinanggap mo si Kristo, nagkaroon ka ng kabuluhan. Bakit? Ikaw ay itinuring na templo ng Diyos. Bakit ka templo ng Diyos? Dahil ang Espiritu Santo na nanahan sa puso mo. Naintindihan natin. Kaya yun po yung sabi. Kaya sabi nun, he is not served because he needed anything. Hindi niya kailangan ng namang bagay. Kaya nga lagi yung sinasabi sa inyo, pag may ginagawa tayo sa Diyos, hindi ang Diyos ang nagbe-benefit. Pag naglilingkod ka kay Lord, tayo ang nagbe-benefit. Pag naglilingkod ka kay Lord, sa iyo ang benepisyo, hindi kay Lord. Hindi niya kailangan ng paglilingkod ng tao. Pwede siyang paglingkuran ng mga anghel. Pero bakit tayo naglilingkod kay Lord? Dahil pag naglilingkod tayo sa Diyos, tayo nagbe-benepisyo. Pagdating ng araw, yung paglilingkod natin, hindi sayang, hindi nawawala ng kabuluhan. Pagdating ng araw, yung paglilingkod natin sa Panginoon, anong sabi ng Bible? Tatanggap tayo ng gantimpala sa lahat ng bagay na ginawa natin. Pangalawa, pag sumasamba ka kay Lord, hindi si Lord ang nagbe-benepisyo, bagamat kailangan niya ang papuri natin. Yan nga lang yung pwede nating ibigay sa Diyos. Pero pag nagpupuri ka kay Lord, ang lumalakas Espiritu mo. Pag nagpupuri ka kay Lord, nararanasan mo yung presensya niya. Pag nagpupuri ka kay Lord, doon mo makikita na ang Diyos ay gumagawa sa buhay mo. Pag siya'y nalugod sa iyo, gagawa siya sa buhay mo. Kaya pag tayo gumagawa sa Diyos, tayo ang nagbebenepisyo, hindi ang Diyos. Hindi siya nangangailangan ng anumang bagay. Sabi po ni Pablo. Kaya kapatid, mo lang ang pwedeng magmalaki sa Diyos. Kaya lahat pag nananalangin ka, sino nagbebenepisyo? Tayo. Bakit? Naibibigay natin sa Kanya yung ating mga hinaing, yung mga pangangailangan natin. Kaya nananalangin tayo. Gusto ng Diyos, manalangin tayo. Lagi nating tatandaan, bagamat humingi tayo ng prayer request. Kaya tayo nagbibigay ng ating prayer request sa BOP o kay Pastora Janet sa Messenger para kayo'y tulungang manalangin. Dahil yung sama-samang panalangin, malaki po ang nagagawa. Pero tandaan natin wag niyong aalisin sa puso niyo na kahit kayo ay nagbibigay ng prayer request niyo kay Pastora Janet, dapat kayo mismo, personally, nananalangin sa Diyos. Dahil yung pananalangin mo sa Diyos, connection mo yun sa Diyos, communication mo yung kay Lord. Kaya ka nananalangin, hindi lang para humingi, may relasyon ka sa Diyos. Dahil templo ka ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos nasa iyo, dapat may komunikasyon ka sa tatay mo. Dahil normal, pag maayos ang relasyon, normal ang communication. Ang komunikasyon normal. Kaya ang pananalangin hindi lang paghingi. Ang pananalangin nagpapakita na ang Espiritu ng Diyos nasa iyo. Kapag ang Espiritu ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng karapatang tumawag ng Abba Father. Ama ko, siya nagbibigay. Okay, simulan natin. Tinanggap mo si Kristo. Nung tinanggap mo si Kristo, binigay ng Diyos ang Espiritu Santo. Ang Espiritu niya sa iyo. Ang Espiritu Santo nanahan sa puso mo. Templo ka ng Diyos dahil sa Espiritu Santo nasa puso mo. Ngayon, ang Espiritu Santong nasa puso mo, magbibigay ng karapatan sa iyo. Tumawag na Ama ko. Ngayon, kung ikaw ay binigyan ng karapatang maging tumawag ng Ama ko, ang anak may komunikasyon sa tatay niya dapat. So, dapat nananalangin tayo. Kaya kapatid, hindi sapat
na nagbigay ka ng prayer request sa BOP o kay Pastora Janet o pinagpe-pray ka tayo ng mga worker ng Las Piñas District, hindi yun dapat dahilan para hindi ka manalangin sa Diyos. Lagi nating tatandaan, kahit ipinapanalangin namin kayo, tinitingnan ng Diyos ang puso nyo. Kahit tinataas namin kayo sa panalangin, yung panalangin kilala kayo ng Diyos, itinitingnan ng Diyos ang puso nyo. Kaya minsan po, ganun po, di ba? Sabi po dun sa prayer healing, di po ba? Ano po ba yung nakapaloob dun na katotohanan? Minsan, pag pinagpe-pray ang may sakit, gumagaling ang may sakit dahil sa pananampalataya ng taong nanalangin. Minsan naman, gumagaling ang may sakit dahil sa pananampalataya ng taong may sakit. Ngayon, minsan naman, gumagaling ang may sakit sapagkat may faith yung nananalangin, may faith din yung may sakit, nagtutugma. Naintindihan natin, tinitingnan ng Diyos ang puso natin. Hindi laging yung nananalangin lang. Kasi kung yung nananalangin ang titingnan ng Diyos, pero hindi maayos ang puso ng taong ipinapanalangin, siya ang titingnan ng Panginoon. Kaya kailangan din tayo personally nananalangin sa Diyos. Hindi lang tayo aasa dahil may nananalangin sa atin. Kailangan yung corporate prayer. Mahalaga po yan, kailangan po yan. Pero dahil templo ka ng Diyos, nasa yung espiritu ng Diyos, naghihintay din ng Diyos, personally, nakikipag-usap ka sa Kanya. Dahil kapag may relasyon ka sa Diyos, normal ang komunikasyon. Amen po. Di ba? Parang normal. Pag si Pastor Jack, maayos relasyon namin. Heart, halika kain na tayo. Heart, gusto mo kape? Heart, halika, sabay tayo kumain. Heart, di ba normal ang komunikasyon? Heart, dumating ka na ba? Heart, saan ka na? Yun po kasi tawagan namin, heart. O di ba normal pag wala? Pero kapag hindi maayos ang relasyon, pag sinabi ni Pastor Jack sa akin na, heart, timpla mo ako ng kape. Busy ako, ikaw na magtimpla ng kape mo dyan. May ginagawa ako. Ibig sabihin, may problema sa relasyon. Pag hindi maayos ang komunikasyon. Naintindihan natin? Naalala ko po nun yung father ko. Yung father ko tsaka mother ko, hindi sila magkasundo nung araw na yun. Maliit lang naman yung kusina namin. Nandun ako sa lamesa, nandun ang father ko, ang mama ko nandun sa kalan. Sabi ng mama ko sa akin, Janet, sabi ko, ma, bakit? Sabihin mo sa papa mo, wala nang bigas. Harap ako sa papa ko, pa, wala na raw bigas. Sabi ng mama ko, sabihin mo, umutang muna sa tindahan. Ma, umutang daw muna sa tindahan. Sabi ng mama ko, sabi mo, hindi na pwedeng umutang doon, ang dami-dami ng utang. Hindi na raw pwedeng umutang doon, ang dami-dami ng utang. Pero magkatabi lang sila. Pero sa akin dinadaan yung mga sinasabi nila. Bakit? Ayaw mag-usap. Bakit? May problema sa relasyon. Magkaaway sila. Hindi sila magkasundo. Ako kayo yung nagiging daan ng ano nila. Pero, hindi pa diba, pag may problema sa relasyon, may problema sa komunikasyon. Tama? Ganon din kay Lord. Para patunayang ikay may relasyon sa Diyos, dapat ang komunikasyon normal. Hinaantay ng Diyos ang relasyon natin. Yung pagtawag natin sa Kanya. Pag nananalangin ka, nakikipag-usap ka sa Diyos. Pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, ang Diyos ang nagsasalita sa iyo. Kaya nga, ang taong normal ang relasyon sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Naintindihan po natin. Kaya yun po, kaya ang sabi niya po doon, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ang lahat ng naroroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya'y nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao, sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at ang lahat ng bagay sa sangkatauhan. Okay? Hindi tayo naglilingkod kay Lord kasi kailangan niya ang paglilingkod natin. Naglilingkod tayo kay Lord kasi sa Kanya galing alin. Sa Kanya galing alin ang ating buhay. Siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Kapatid, kung tutusin, kaya nga sabi ko, lahat ng paglilingkod, opportunity. Kasi kung tutusin, hindi tayo kailangan ng Diyos. Di ba hindi siya, sabi doon, hindi dahil nangangailangan ng Diyos na siya'y paglingkuran. Sa pagsasalita, si Moises kinausap ng anghel. Noong time na yon, maraming lingkod ng Diyos kinausap ng anghel, maski si Mary. Nung ipapanganak si Jesus, di ba sa kanyang sinapupunan, kinausap ng anghel. Pwedeng utusan ng Diyos ang anghel para magdala ng mensahe sa tao. Kaya pag ikaw ay ginamit ng Diyos mangaral, take that opportunity. Bakit? Pwedeng hindi ka gamitin ni Lord, pero pinili ka. Pag pinili ka ng Diyos para tumulong sa iba, maraming pwedeng gamitin ng Diyos para tumulong sa tao. Yun nga mga Israelita bumababa mula sa langit ang mana.
O, kung tutusin, di ba, pag gustong gumawa ng Diyos ng himala, wala tayong magagawa. Pero bakit binibigyan tayo ng opportunity ng Diyos na maglingkod sa Kanya? Kaya nga kapatid, ang makinig ng salita ng Diyos, kahit hindi tayo makinig ng salita ng Diyos, hindi maaapektuhan ng Diyos. Kahit hindi mo paniwalaan ng salita ng Diyos, hindi siya maaapektuhan. Hindi maaapektuhan maski ang sabi ko sa inyo, ang katotohanan hindi pwedeng maapektuhan. Kahit hindi mo ito paniwalaan, kahit hindi mo ito pahalagahan, ang Diyos hindi maaapektuhan. Tayo ang apektado. Pag hindi tayo nakinig ng salita ng Diyos, hindi apektado si Lord. Bagamat nalulungkot siya pag hindi natin pinapahalagahan. Pag hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, hindi rin maapektuhan ng Diyos. Bagamat nalulungkot siya. Sino apektado? Tayo. Kasi sabi nito, hindi siya nangangailangan na paglingkuran. Pero bakit natin siya pinaglilingkuran? Dahil siya ang nagbibigay ng hininga, ng buhay at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Kaya sabi doon, from one man, He made every nation. Dahil kay Adan, ginawa ang lahat. Diba? Nagawa. He made every nation. All people, sabi doon, all people are one family. Athenians, Romans, Greeks, Barbarians, Jews, or Gentiles, di ba? Di ba? Sabi po doon, kaya doon natin makikita na, bakit ka naglilingkod kay Lord? Bakit? Deserve niya. Ang hininga mo galing kay Lord. Ang buhay mo galing kay Lord. Lahat ng bagay sa sangkatauhan, siya ang nagbibigay. Ang hangin, hindi ka makakahinga kung walang hangin. Sa Diyos galing yan. Di ba may kwento nga ako sa inyo, may isang akong kwento sa inyo, yung athlete, yung nagja-jogging, na Christian, nagja-jogging siya, medyo may edad na siya. Sa kanyang pagja-jogging sa Amerika po, sa ibang bansa po, nabasa ko lang po, illustration. Sa kanyang pagja-jogging, sa kanyang pagtakbo, hiningal siya, nahirapan siyang huminga. Yang ginawa niya, pumunta siya sa pinakamalapit na klinik. Pagpunta niya sa pinakamalapit na klinik, nilagyan siya ng oxygen kasi habol ang hininga niya. Doon siya inilagyan ng oxygen, mga 1 oras siyang in-oxygen para bumalik sa normal yung paghinga niya. After niyang maka-oxygen na 1 hour, anong nangyari? Meron siyang bill. Binigyan siya ng bill. Napakalaki ng bill, $500. Kaya sabi niya, $500? Kaya sabi nung doktor, bakit? Hindi mo ba kayang bayaran? Wala ka bang halaga? Hindi po, mayaman po ako. Pero doon ko nakita kung gaano kahalaga ang paghinga. Doon ko nakita gaano kahalaga ang hangin. Kung walang pera ang tao, sa 1 oras, $500 ang babayaran mo para lang makahinga ka sa pamamagitan ng aparato o ng oxygen. Kapatid, doon niya nakita ang kahalagahan. Kapatid, mahalaga ang hangin. Mahalaga na humihinga ka. Dahil pag nahihirapan kang huminga, maghahanap ka ng oxygen. Maghahanap ka ng tulad ngayon, di ba? Ang oxygen ngayon parang hirap makakuha agad dahil sa dami ng ospital. Sa India nga di ba, nagkulang ang oxygen. Maraming namamatay. Bakit? Wala nang magamit na oxygen para tulungan sila sa paghinga dahil sa COVID na kanilang nararanasan. Kaya kapatid, doon nakita nung lalaki na, grabe! Di ba? Si Lord, libre ang hangin, libre ang paghinga. Binigay ng Diyos sa atin ang hininga, ang buhay. Karapat dapat lang siyang paglingkuran. Walang dapat kang hanapin na dahilan para paglingkuran ng Diyos. Templo ka ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos binigay sa'yo. Nasa puso mo. Deserve niyang paglingkuran siya bilang tatay mo. Walang dahilan. Kung tutusin, hindi niya kailangan. Pero opportunity na ikay nakakapaglingkod kay Lord. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki sa Diyos. Nakakapagdala tayo ng kaluluwa. Opportunity yun, nagagamit ka ni Lord. Di ba nakakatulong ka? Opportunity yun, nagagamit ka ni Lord. Kaya nga ang Diyos nalulugod kapag ang isang tao napupuri ang Diyos dahil sa'yo. Nagpuri ang taong yun dahil tinulungan mo. Nagpuri ang taong yun dahil binigyan mo. Nagpuri ang taong yun dahil answered prayer, dahil pinag-pray mo. Nagpuri ang taong yun dahil ginamit ka ni Lord, nakakilala siya sa Panginoon. Di ba? Hindi natin makakalimutan yung mga taong ginamit ng Diyos para tayo makakilala sa Panginoon. Diba? Nagpupuri ang tao sa Diyos dahil sa'yo. Kaya ang Diyos, pag nalugod sa'yo, hindi mo kailangan magsalita. Bakit? Kaya yun ang sabi doon. Bakit? And He is not served by human hands as if He needed anything, because He Himself gives all men life and breath and everything else. Kaya kapatid, sa bawat paghinga mo, pahalagahan mo ang Diyos. Kulang pa. Kaya nga sabi, kahit buhay mo, ibigay mo sa Diyos, kulang pa. Bakit? Bawat paghinga mo,
24 hours a day, humihinga tayo. Walang patid, walang tigil, humihinga tayo. Kaya pasalamatan mo ang Diyos. Yung hinga natin galing sa Diyos. Diba? Yan sabi po, tuloy natin. Sa verse 25 and 26, sabi niya, mula sa isa'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang pag-aapuap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin. Diba? Sabi dun, mula sa isa'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa mula kay Adan. Nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Kapatid, gusto ipakita sa atin dito ng Diyos, bakit siya karapat dapat purihin, paglingkuran, sambahin, bigyan ng panahon, bigyan ng pagkakataon, bigyan ng oras, pahalagan. Bakit siya ang nagtatakda ng lahat ng bagay sa kanyang panahon? Dahil sa isang tao, nilikha niya ang lahat ng lahi. Walang, sabi dito He planned the exact times when nations should emerge and decline. Ang pagbagsak ng isang bansa, siya ang nagpaplano. Ang pag-angat ng isang bansa, siya ang nagpaplano, siya lahat ng bagay. Bakit, kapatid? Ito po ang katotohanan. Lahat ng nasa atin galing sa Diyos. Wala tayong matatanggap kung hindi ibibigay ng ipapahintulot ng Diyos. Ngayon, kung yung hininga natin galing kay Lord, yung ating physical na katawan, ang Diyos ang lumikha. Galing kay Lord yan. Sabi ni Lord, nasa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo, nakita na kita. Ako ang humugis sa'yo. Kaya kapatid, pahalagahan mo yung ilong mo. Kahit yan baba, mahalaga may ilong ka. Ang Diyos ang sabi doon, di ba, we are fearfully and wonderfully made. Kaya yung mga taong nambubuli sa itsura ng iba, sa Diyos ka mananagot dahil ang Diyos ang nagtatakda ng lahat sa tao. Pahalagahan nyo yung ilong nyo, kahit mababa yan. Ako nga sa amin, medyo lahat ng kapatid ko matangos ang ilong. Di ba pahalagahan nyo yan? Sabi nga nila, kahit gano'ng kababa yan, basta ang butas pababa, perfect yan. Kasi pag kahit matangos yan, balingusan mo matangos, pero kung ang butas pataas, lunod ka pag umulan. Di ba? Hanggat ang butas ng ilong mo pababa, perfect yan. Nilikha ng Diyos yan. Huwag sa physical tayo. Lahat ng bagay ating, kaya sabi dito, He planned the exact times when nations should emerge and decline, places where they should live. Di ba? Siya din ang nagtatakda kung saan tayo mabubuhay, kung saan tayo mabubuhay, di ba? Siya ang nagtakda na Pilipino tayo. Kaya tayo, yung sabi ng Panginoon, pagre-rebelde ang mga bagay na siya ang nagtakda. Bakit Diyos siya? May karapatan siyang gawin ng lahat ng bagay. Siya may-ari ng mundo Siya lumikha ng lahat ng tao. Lahat ng bagay sa mundong ito, sa daigdig, siya ang lumikha. May karapatan tayong umangal? Wala. Siya ang may karapatan. Kaya nga dapat tayong may takot sa Diyos. Dapat natin siyang katakutan. Dapat natin siyang paglingkuran. Dapat tayo patuloy na magpakababa sa kanyang harapan. Wala tayong pwedeng ipagmalaki pag ang lahat ng bagay gusto niyang bawiin. Wala kang magagawa. Pinahiram lang lahat. Maski nga hininga mo, hiniram mo lang sa kanya. Pag gusto niyang bawiin yan, may magagawa ka? Wala kang magagawa. Asawa mo, pinahiram lang sa iyo. Pag gusto niyang bawiin, may magagawa ka? Wala tayong magagawa. Anak natin, pinahiram lang sa atin ng Diyos. Pag gustong bawiin, may magagawa. Wala. Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Sabi doon, sabi niya, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng naroroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Panginoon siya sa langit, Panginoon siya sa lupa. Sino tayo para magtakda sa Diyos? Kaya nga wala tayong karapatang magtampo sa Diyos Kaya nga pag meron tayong nararanasang problema at pagsubok, makiusap, humingi ng habag ng Diyos. Ideklara yung kanyang kabutihan. Ideklara ang salita ng Diyos kasi hindi siya sinungaling. Pag ang salita ng Diyos, ibinalik mo sa kanya, dapat yan dapat maganap sa buhay natin dahil hindi siya sinungaling. Imbes na magalit ka sa Diyos, wala tayong karapatang magalit sa Diyos. Bagamat minsan nagtatampo tayo sa ginagawa niya, hindi natin maunawaan, nauunawaan niya yun. Pero kung tutusin, wala tayong karapatang magtampo. Naintindihan po natin. Kaya gusto pakita sa atin, yung pagiging Pilipino natin, si Lord nagtakda niyan. Kaya yung mga ayaw maging Pilipino, ang Diyos parang kinu-question mo, bakit mo ako ginawang Pilipino? Kaya nga nung kinu-question ko siya na, bakit ganitong klaseng magulang ang binigay mo sa akin? Ngayon ko naintindihan, wala akong karapatan. Mamili ng magulang. Siya ang nagtatakda. Kaya sabi niya,
galang mo ang yung mga magulang alang-alang sa Panginoon. Bakit? Kasi ang Diyos ang nagbigay, hindi ikaw ang pumili. Tanggapin mo kung ano binigay ng Diyos sa'yo. Yan ang pagpapahalaga sa Diyos. Yan ang pagtitiwala sa Diyos. Tinatanggap mo kung ano yung binigay niya sa'yo. Pinagkatiwala sa'yo. Hindi nagre-reklamo. Hindi nagtitiwala kahit hindi natin maintindihan. Kaya sabi doon, di ba? Places where they should live. He also planned the specific area to be occupied by each nation. He is God, the designer. Things were not left to chance. Di ba? Siya yung designer ng mundo. Hindi natin siya pwedeng questionin. Bakit sa umaga, araw? Ba't sa gabi, buwan? Bakit maraming bituin? Bakit ganito? Bakit ganito? Bakit ang dagat ganito? Bakit ang puno ganito? We cannot question God. He is the designer. He is the owner. He is the most powerful, di ba? Siya yung makapangyarihan. Siya ang gumawa ng lahat ng bagay. Maski sa tao, perfect ang pagkakagawa. Sabi sa Genesis, ginilika niya mula first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, ginawa niya lahat yan. At ang sabi niya, nalugod ang Diyos sa kanyang mga ginawa. Nasiyahan ang Diyos sa kanyang mga ginawa. At siya'y nagpahinga ng ikapitong araw. Ibig sabihin, nasiyahan siya. Ikaw, sino ka para magreklamo? Kung anong pagkalikanan sa iyo ng Diyos, tanggapin mo. Pag hindi mo tinanggap ang pagkalikanan ng Diyos sa iyo, hindi mo tinanggap ang magulang na binigay sa iyo, hindi mo tinanggap kung anong lahi ka, hindi mo tinanggap kung ano itsura mo, rebelde yan, nagre-rebelde ka sa ginawa ng Diyos. Designer siya ng mundo eh. Designer siya ng tao. Siya ang lumika kay Adan muna, di ba? Hinugis niya. At nung nakita niya kailangan ni Adan ng babae, kinuha niya sa tadyang, ginawang babae. Designer siya. Ngayon kung siya ang may-ari ng lahat ng bagay, sino tayo para magreklamo? Pinahiram lang tayo. Pinagkatiwalaan lang tayo. Mas may karapatan ba tayong nanghiram kaysa sa totoong may-ari? Yan ang sinabi sa akin ng Diyos. Ang mama ko mamamatay na. Nakiusap ako sa kanya, baka pwede ipahiram mo pa sa akin. Pero ang sagot ng Diyos, sinong mas may karapatan? Ikaw na nanghiram o ako na may-ari? Sinabi ko lang sa kanya, yung assurance, okay, sige Lord, talagang kukunin mo na, binabalik ko na sa iyo yung pinahiram mo, pero bigyan mo ko ng assurance na ang mama ko mapupunta sa piling mo. Kasi ayoko siyang kumbaga parang ayoko siyang magsakripisyo, dahil sakripisyo na siya sa buhay sa mundong ito, ayoko siyang magsakripisyo habang panahon. Yung katanungan ko na yun, binigay ng Diyos ang kasagutan sa kapatid kong bunso. Kasi yung bunso namin, longing siya kay Jonamer, longing siya sa mama ko. Isang araw pumunta siya sa akin, naiiyak pa siya. Kinuwento niya, ma, ate, napanaginipan ko. Kasi tinanong ko si Lord, nasaan po ang mama at papa ko? Na naginip daw siya, malinaw na malinaw. Ginising daw siya, up and down yung bahay namin sa CAA, ginising daw siya ng mama niya. Sabi niya ng mama niya, uy, bangon na kayo dyan, Jason. Dalawa sila, bangon na kayo dyan. Halika na, bumaba na kayo para kumain. Nung sila daw ay nasa taas, pagbaba daw nila, kitang-kita daw niya. Pagbaba niya raw, puti lahat. Puti ang lamesa namin, puti daw ang dingding, puti daw lahat ng aming gamit sa bahay. Nagtaka daw siya. Pagbaba daw niya, ang ginawa daw niya, binuksan daw niya yung bintana. Pagbukas daw niya ng bintana, nakita niya, puro ulap na puti. Puro ulap na puti yung bintana. Tiningnan niya. Tapos lahat ng gamit namin puti. Lahat daw. Lahat napakaganda daw. Puro puti. Kaya nagulat, sabi niya, asan si Papa? Tinanong niya ng mama ko, nasan si Papa? Nandun sa kwarto, natutulog. Sinilip daw niya ang Papa ko, natutulog daw sa puting kama, puting kurtina, lahat daw puti, natutulog. Tapos nagising siya, naiiyak siya, gusto niya ipatotoo, naiiya lang siya, sa akin niya sinabi na yung kasagutan ng katanungan niya kung ang mama at Papa ko'y kapiling ng Diyos, binigay ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng panaginip. Kasi yon ang biningi kong assurance sa kanya. Sige Lord, kung kukunin mo, hiniram ko lang, ibabalik ko na. Pero Lord, yung assurance na ang mga magulang ko nasa piling mo, gusto ko pong makita, gusto kong ipaalam mo sa akin. Bakit? Siya may-ari ng lahat ng bagay. Wala tayong karapatang magreklamo. Noon dati ako gusto kong pumuti. Lahat po nilagay ko na dyan, pinahid ko na po dyan lahat. Inggit na inggit ako sa maputi.
Kasi ako rin parang lalaki po ako nung bata-bata kasi, kaya sikat ng araw, nakabilad lagi. Puro lalaki kapatid ko eh. O kaya nung magdalaga ako, gusto ko pumuti, lahat po dyan pinahid ko na. Pero talagang ganyan talaga ang kulay ko. Nung maging Christian ako, tinanggap ko na. Na ganito talaga ang kulay ko. Di ba ba? Bakit? Designer si Lord, creator siya. Kapag once nagre-reklamo tayo sa itsura natin, nagre-reklamo tayo sa kulay natin, nagre-reklamo tayo sa, dahil Pilipino tayo, nagre-reklamo tayo sa magulang na binigay niya, hindi mo pwedeng piliin yan, ang Diyos ang nagbibigay yan. Asawa lang ang pinipili, pero ang anak at ang magulang, ang Diyos ang nagbibigay. Pag nagre-reklamo tayo, parang sinasabi mo, hindi marunong yung designer. Pag nagre-reklamo ka, parang sinasabi mo kay Lord, Lord, hindi ka magaling gumawa. Lord, wala. Diba? Kaya sabi ni Lord, lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Amen po. Tuloy po natin. Kaya sabi doon, verse 27-28, ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang pag-aapuap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. Diba? Sabi dun in Him we live and move and have our being. Kanta po yan In Him, dahil sa Diyos, di ba? Tayo ay namin, sabi dun, hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Kaya tayo nabubuhay dahil sa Diyos. Sinasabi ko yun, kada mga ngaral ako sa patay. Bakit? Kaya ka nabubuhay dahil sa Diyos. Enjoy mo si Lord, ay bigyan mo ng pagpapahalaga si Lord, dahil pag binawi ng Diyos ang hininga mo, lahat ng na-enjoy mo, titigil. Kaya ang Diyos pahalagahan mo, ang Diyos bigyan mo ng paglilingkod, ng panahon. Ang Diyos dapat pag sa Diyos mahalaga. Ang Diyos talagang binibigyan ng effort, hindi pinanghihinayangan, hindi nagdadamot pag para sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos, gawin mo, gawin mo. Pag sinabi ng Diyos, ibigay mo, ibigay mo. Pag sinabi ng Diyos, tulungan mo, tulungan mo. Pag sinabi ng Diyos, ipag-pray mo, ipag-pray mo. Pag sinabi ng Diyos, magpastor ka, magpastor ka. Pag sinabi ni Lord, maglingkod ka, maglingkod ka. Bakit? Siya ang dahilan bakit tayo nabubuhay. Siya ang may-ari sa atin. Creator. Siya ang creator. Creation lang tayo. Wala tayong karapatang tumanggi sa Diyos na nagpahiram ng buhay sa atin. Amen? Kaya nga tinatabing pagre-rebelde kapag against ka sa kalooban ng Diyos. Parang sinabi mo hindi siya magaling. Kaya nga siya Diyos makapangyarihan, marunong, matalino, lahat ng karunungan ng tao, pag samasamahin mo, wala sa katiting ng karunungan ng Diyos. Lahat ng galing ng tao, pag samasamahin mo, wala sa galing ng Diyos. Lahat ng power ng tao, pag samasamahin mo, wala sa katiting ng kapangyarihan ng Diyos. Sino ka para magreklamo? Kaya nga gusto ng Diyos, magtiwala ka lang kahit hindi mo maintindihan. Magtiwala ka lang. Ang nagtitiwala sa akin, hindi nabibigo. Ang nagtitiwala sa akin, hindi napapahiya. Dahil may tiwala ka sa Diyos na lumikha sa iyo. Amen? Kaya sabi doon, lahat ng bagay sa Diyos galing. Amen? Huwag naman loobin ni Lord. Like ko sinasabi, huwag naman loobin ni Lord. Kunin ako ni Lord ngayong gabi. Bukas, wala nang asawa si Pastor Jack. Sabi ko nga sa kanya, mag-aasawa ka ba pag namatay ako? Hindi. Talaga, ipalilibing muna kita. Mag-aasawa pa rin, ipalilibing lang daw muna ako. Di ba? Wala na siya asawa. Wala nang, ina ang mga anak ko. Hindi na ako papasok sa TS Cruz, sa Lydia Aguilar bilang teacher, public school teacher. Di ba? Wala nang pastora ang CLCP, ang Christ Life Church Philippines. Wala nang assistant pastor ang CGM Mother Earth. Wala nang pastor ang Las Piñas District. Di ba? Hindi ko na mai-enjoy yung mga kaibigan ko. Hindi ko na mai-enjoy yung mga bagay sa mundong ito. Hindi ko na mai-enjoy. Bakit? Wala na, magbabago na. Hindi ko na alam kung sino magpipreach sa Bed of Promises gabi-gabi. Hindi ko na alam kung sino papalit sa akin. Bakit? Wala na. Binawi na ni Lord yung hininga ko. Lahat titigil. Kaya yan yung realidad, kapatid. Lahat ng na-enjoy mo dahil may hininga kang galing sa Diyos. Kaya wag mong ipagpapalit si Lord sa trabaho mo. Wag mong ipagpapalit si Lord sa kayamanan mo. Wag mong ipagpapalit si Lord sa boyfriend mo, asawa mo, anak mo, at sino man tao. Wag mong ipagpapalit si Lord sa mundong ito. Wag mo siyang ipagpapalit sa business mo, sa lahat ng bagay na meron ka. Bakit? Kaya ka humihinga dahil sa Diyos. Pag binawi niya ang hininga mo, lahat titigil. Kaya dapat sa Diyos may panahon ka. Pag para sa Diyos mahalaga. Pag para kay Lord, hindi pinagdadamutan si Lord. Pag para kay Lord, ibigay mo ang karapat-dapat. Bakit? Lahat ng nasa atin galing sa Diyos. Pag gusto niyang bawiin, wala tayong magagawa.
Galit ka, pastora? Hindi po. Gusto ko lang ipakita sa atin realidad. Hindi niya kailangan ng paglilingkod natin. Pero bakit natin siya pinaglilingkuran? Deserve niya. Bakit? Yung hininga natin, yung buhay natin, at lahat ng nasa atin sa Diyos galing. Amen. And last, 29 to 30. Yamang tayo mga anak ng Diyos, huwag na nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang lika ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa kanya ng tao, ngunit ngayon iniutos niya na magsisi sila talikdan ang kanilang masasamang pamumuhay. Di ba? Kapagkat, sabi sa verse 31, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng buhay niyang muli ang taong iyon. So sabi doon, di ba? Overlook such ignorance. Kaya wag mong ikukumpara ang Diyos sa ibang bagay, sa ibang tao. Wag mong ikukumpara ang Diyos, ipagpapalit ang Diyos, di ba? Yung pagsamba sa Diyos lang na dakila, karapat dapat, deserve niya, hindi deserve ng sino man. Sino ipagpapalit mo kay Lord? Wala sa katiting. Oh. Yung pinagpalit mo ba kay Lord, kayang dugtungan ang buhay mo? Oh. Kaya maraming tao busy-busy sa trabaho, hindi masama magtrabaho, busy-busy sa trabaho, sa business, sa mundo, sa boyfriend, girlfriend, saan pa, kalayawan, lahat, ML, Facebook, Instagram, YouTube, lahat ng kaabalahan sa mundong ito, busy-busy, na hindi naman pwedeng magdugtong ng buhay nila. Pag dumating nagkasakit, 50-50, iiyak sa Diyos. Bakit? Ang Diyos lang ang nagdudugtong ng buhay. Pero nung time na malakas, may time na may buhay, pinapahiram, walang panahon sa Diyos. Hindi naaalala ang Diyos, hindi naglilingkod sa Diyos. Ignorance. Kaya sabi ni Lord, overlook such ignorance. God has not judged them for worshiping false gods in their ignorance, but now the situation has changed. Darating ang araw, itatakda ng Diyos. Huhusgahan niya ang mga taong sumasamba sa hindi tunay na Diyos. Bakit? Siya lang ang Diyos na makapangyarihan, kayang magpahiram ng buhay. Napanood niyo po ba yung sa YouTube ba yon? Or sa Facebook tag? Napanood niyo po yon? Na itinapon lahat ng India, ang lahat ng Diyos-Diyosa nila. Yung mga babae, iba-iba yung Diyos nila, mga babae na mayroong gano'n dito, iba-iba po ang Diyos nila. Itinapon po nilang lahat. Bakit? Namamatay ang mga taga-India sa COVID, di ba? 300,000 araw-araw ang namamatay sa kanila. Tinatapo, sinusunog na lang. Manood po kayo ng Facebook, manood po kayo sa Facebook yung mga balita. Alamin nyo po, nakikita nyo, lahat ng Diyos-Diyosa nila, binasag nila, lahat tinapon sa dagat, nagkalat sa kalsada. Bakit? Napatunayan nilang hindi sila kayang iligtas ng Diyos na sinasamba nila. Bakit? Isa lang ang Diyos na nasa langit, buhay at makapangyarihan. Ang tunay na Diyos tumutulong, hindi tinutulungan. Ang tunay na Diyos umaabot, hindi inaabot. Ang tunay na Diyos, pag sobrang pagod ka na, ikaw ay pagal, diba? Bubuhatin ka ng Diyos. Parang sa footprints in the sand. Nung una, apat ang yapak. Nung ikay hindi mo na kaya, naging 2 na lang. Sabi niya, Panginoon, iniwan mo ba ako? Bakit 2 na lang yun po yung yapak doon? Yabag ba ang tawag doon? Ano yung tawag doon, Tard? Yung bakas, bakit 2? Dati, 4 yan Ba't ngayon 2 na lang? Iniwan mo na ba ako, Lord? Sabi ni Lord, hindi. Karga-karga kita. Yung bakas na nakikita mo, bakas ng mga paa ko. Karga kita, anak, nung time na hindi mo na kaya. Ang tunay na Diyos, ikaw ang kakargahin pag hindi mo na kaya. Ikaw ang bubuhatin pag hindi mo na kaya. At suko ka na. Kaya sabi niya, lumapit kayong lahat na napapagalat na bibigat ang luba. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yan ang tunay na Diyos. Amen? Magandang gabi po. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Ayun, maraming salamat. Sa pagkatunay nga sa gabing ito, pinakilala mo sa amin yung Diyos na pinaglilingkuran namin. Hindi ka nag-i-stay. Hindi ka nananahan sa templong gawa ng tao. Ikaw ay nananahan sa puso namin. Dahil kami ginawa mong templo nung tinanggap namin si Kristo, ang Espiritu mo'y binigay mo sa amin at ang Espiritu Santo nananahan sa puso namin. Kaya kami naging templo ng Diyos. Kaya Lord, tunay nga,
Paalala mo yan sa amin, Lord, yung ignorance ng tao, Panginoon. Isang araw, huhusgahan mo, Panginoon. Dahil walang ibang Diyos na pwedeng magdugtong ng buhay, ikaw lang. Walang ibang Diyos na pwedeng magbigay ng hininga, ikaw lang. Walang ibang Diyos na pwedeng gumawa ng lahat ng bagay. Ikaw nagsabi, ako lumikha ng langit at lupa. Ako ang lumikha ng lahat ng bagay na naroon. Lahat ako ang nag-design. Ako ang nag-create. Ako lahat. Lahat ako ang gumawa ng mundo at lahat ng taong nakatira sa mundo. Kaya kaya sabi mo, Lord, hindi ko kailangan ang paglilingkod ng tao. Pero bakit kailangan ka namin paglingkuran? Bakit kailangan ka namin pahalagaan? Dahil yung hininga namin, yung buhay namin, at lahat ng nasa amin galing sa'yo. Sa isang iglap, pwede mong bawiin. Ikaw ang nagbabagsak ng bansa. Ikaw ang nagtataas ng bansa, Panginoon. Lahat pwede mong ipahintulot sa amin, Panginoon. Kaya Lord, patuloy naming dalangin. Nawa, lagi kang malugod, Panginoon. Dahil hindi na kami ang may-ari ng katawan namin. Ito'y templo mo na, Panginoon. Nawa lahat ng aming gagawin, magbigay ng lugod sa iyo, Panginoon. Huwag kaming manghihinayang pagpara sa iyo. Huwag kaming maghihinayang, Panginoon, parigan, gumawa para sa iyo. Lagi mo sinasabi, ang lahat ng bagay na aming gagawin, pagtulong, pananalangin, pagbibigay sa iglesia, pagsuporta sa mga lingkod ng Diyos, sa lahat pagpapatawad, paghayo, pag-share ng Word of God, panikikinig ng Santa, lahat ng bagay na gagawin namin, isipin namin sa Diyos namin ginagawa, hindi sa tao. Dahil ikaw ang huhusga sa amin. Ikaw ang magdi-decide ng pagpapala na tatanggapin namin. Ikaw ang magdi-decide ng favor pag nalulugod ka sa ginagawa namin para sa iyo. Hindi kami magsasalita sa pangangailangan namin. Lord, salamat. Pinakilala ni Pablo ang Diyos na pinaglilingkuran namin sa gabing ito. Pinakilala ni Pablo na kami templo ng Diyos na lang Espiritu Santo na nanahan sa puso namin, Panginoon. Kaya lagi ka namin kasama. Salamat po, Ama, sa gabing ito. At dalangin ko yung mga kapatid namin may prayer request, Father God. Lord, humingi po ng healing si Haribu Abe and family na nag-COVID positive in Jesus' name. Dinideklara ko sa mga latay nagkaroon siya ng kagalingan. Lord, healing kay Narciso Monabat na severe pneumonia in Jesus' name. Dinideklara namin sa mga latay nagkaroon siya ng kagalingan. Lord, si Emily Ador, Lord, cancer patient. Hilario Candelaria, cancer patient. Si Nancy Boy Valenzuela, cancer patient, Father God. At si Sister Emma Noche, cancer patient. Lord, dinideklara namin sa mga latay nagkaroon sila ng kagalingan. In Jesus' name, dinideklara namin ang healing, ang miracle na galing sa iyo, Panginoon. Lord, tinatasin po namin sa iyo, Father God, ang healing kay Soji Dagohoy, Panginoon, na COVID positive. Lord, in Jesus' name, dinideklara namin sa iyo mga latay nagkaroon siya ng kagalingan. Kay Ana May de la Cruz, Lord God, dinideklara namin ang complete healing, complete recovery, and miracle in Jesus' name. Kay Jean Fulgar, Lord God, na may kidney problem. Kay Chris Centeno na may kidney problem. Kay Bel Centeno na may kay Chris Centeno na kidney problem, kay Perla Bakay na kidney operation, Father God, at provision, Lord God. Sister Joyce de Mesa, Panginoon, Father God, na meron ding kidney problem. Lord, salamat, Panginoon, dinideklara ko, Father God, ang himala, Panginoon, sa mga kapatid ko ito nangangailangan ng operasyon, nangangailangan ng nagda-dialysis, Father God. In Jesus' name, dinideklara ko sa mga latay nagkaroon sila ng kagalingan. In Jesus' name, Lord, si Rolly Camacho, Father God, na nilalagnat, Panginoon, Father God, sa oras ng anak ni Sister Norma Camacho. In Jesus' name, Lord, iunat mong yung kamay. Dinideklara ko sa yung mga latay, nagkaroon siya ng kagalingan. Salamat po sa mga kapatid naming patuloy na humihingi ng kagalingan at himala na galing sa iyo, Panginoon. Salamat, hindi ka sinungaling. Ikaw ang Diyos na dakilang manggagamot. Sa yung mga latay, nagkaroon sila ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Lord, tinatas ko din po, Father God, sa iyo ang kapatid ko na mayroon pong request, Panginoon, sa panalangin. Si Arnel Alas, Panginoon, safety and protection, Panginoon. Nasasakay na po siya sa barko this 12 p.m., Lord God. Salamat sa protection mo, Panginoon, sa safety, Panginoon, na makasakay siya sa barko at makarating sa bansang kanyang pupuntahan, Lord God. O kung siya'y nagtatrabaho sa barko, Lord, yung protection mo laging ang kanyang kasama. Lord, ganun po, Panginoon, para sa prayer request ng aming kapatid niya, si ang Galad family, salvation, Father God, friends ng Galad family, husband ni Sister Dorina, mother ni Sister Dorina, sa mga kapatid ni Sister Dorina, Lord, dinideklara namin, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Sabi mo, Lord, sa Acts 16:31, kung kami mananampalataya sa iyo, kami maliligtas 10 ng kanyang buong sambahayan. Salamat po, Panginoon. Lord, si Joshua Guevara, Lord God, humingi ng successful operation bukas in Jesus' name. Dinideklara namin, Father God, ang successful operation sa pangalan ni Jesus. Lord, si Maria Cristina, Panginoon,
Lord, dinideklara namin na walang negative reaction ng vaccine sa kanyang katawan sa pangalan ni Jesus. Lord, si Collins, Lord God, maitayo uli, Panginoon, yung bahay na dinemolish, Father God. Lord, salamat sa favor mo, Panginoon, Father God, sa anak mong ito, Father God, na maitayong muli ang kanyang tahanan na dinemolish, Father God, in Jesus' name. Lord, si John Mark Barsilides, Lord God, Lord, dinideklara namin ang negative swab test result niya in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Lord, si Annalyn Hernandez, Lord God, dinideklara namin in Jesus' name, yung past recovery niya, Lord. Comfort, Panginoon, Father God, sa kanilang mag-asawa, si Annalyn and Jam Bolivar, Panginoon, na nakunan po ang kanyang wife, Lord, in Jesus' name. Salamat sa kaaliwan ng Espiritu Santo. Lord, si Mylene Hernandez, Lord God, dinideklara namin ang maayos na panganganak niya this June, in Jesus' name, Lord God. Salamat po sa maayos na panganganak. Lord, si Maclean Escoto, Lord, patuloy kong dinideklara sa hipag ko ang complete healing, complete recovery, at miracle mo po, Panginoon, sa kanyang buhay, in Jesus' name. Good health and long life sa kanila ng kuya ko, sa pangalan ni Jesus. Lord, si Brother June Hernandez, dinideklara ko yung sa second dose ng vaccine niya, Lord, dinideklara ko walang negative reaction sa kanyang katawan, in Jesus' name. Thank you, Lord, sa good health, malakas na resistensya, Father God, sa pangalan ni Jesus. Lord, ganun po si Brian Cabral, Panginoon, negative antigen, Panginoon, Father God, para makabalik na po siya sa work niya, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Lord, ganun po kay Pastora Rogin, Panginoon, salamat, Lord, bumubuti na po ang kanyang pakiramdam laban sa COVID virus, Lord. Patuloy naming dinideklara ang complete healing, complete recovery, and miracle sa buhay ni Pastora Rogin, Father God. Ganun po si Pastora Joanne, Lord God, dinideklara namin ang negative swab test result in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Lord, ganun po si provision, Panginoon, Father God, para kay Ermi and Nebrick Pestrana, Panginoon, Father God, humingi po kami ng provision sa kanilang mga pangangailangan sa pangalan ni Jesus. Lord, protection and guidance, Panginoon, Father God, para sa Tamayo family, Gonzales family, Pestrana family, in Jesus' name, Lord God. Salamat sa protection at guidance mo sa mga pamilyang ito, Lord God. Lord, kay normal result ng ultrasound sa abdomen, Lord God, at matunaw na ang bato sa kanyang gallbladder, in Jesus' name. Para kay Sister Rose Medina, dinideklara namin ang complete healing, complete recovery, at miracle, Father God, good health and long life, in Jesus' name. Ganun po kay Faith Villa, Panginoon, na may bukol, Lord God, patuloy namin dinideklara ang complete healing, complete recovery, and miracle sa buhay niya, in Jesus' name, Lord God. Ganun po kay Sister Nel Ramos, Panginoon, may personal prayer request po siya sa iyo, Lord God, patungkol po sa kanyang visa, Father God. Lord, salamat, hindi man mabanggit ang labi ng lingkod mo. Salamat sa favor para sa kapatid ko. Yung favor din na makapagtrabaho siya sa Qatar, Lord. Salamat po. Open doors of opportunity, Panginoon, Father God, para sa aming kapatid, in Jesus' name, Lord. Lord, ganun po si Brother Boy Madrid, patuloy namin dinideklara yung complete healing, complete recovery, at miracle sa buhay ni Brother Boy Madrid at Sister Babes Madrid. Salamat sa good health and long life sa mag-asawang ito, in Jesus' name. Lord, ganun po si Andre at Pablo, Lord God, dinideklara namin ang good health and protection mo sa mga batang ito sa pangalan ni Jesus. At si Bel Centeno, Panginoon, humingi ng physical strength, Lord God, nagbabantay sa asawa niya na nasa hospital, Lord. Humingi po siya ng physical na kalakasan at provision at pagsamo po, Panginoon, Father God, sa buhay ng aming kapatid sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat po sa answered prayer ni Pauline Almonte, Lord, nakalabas na po siya ng hospital, Father God. Lord, pati namin hiningi yung safety ng baby niya na sa kanyang tiyan, Lord God, habang siya'y dinadialysis, Father God. Lord, ingatan mo po ang sagol sa kanyang sinapupunan sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. O tinatas din po namin sa iyo, mga kapatid naming birthday celebrant ngayon, Sabado at Linggo, Mark James Astillero, John Paul Casino, Alex Ardan, Raquel Reformanta, Alicia May Engreso, Rodelio Galang, Sara de los Reyes, Ma'am Florita Cabug, Sister Roque Pascubilio, Dang Leonor, Wilfredo Agasita, Jairen de Guzman, Ira Arrojado, Mary Jane Jimenez, Maria Irene Arellano, Sem J. Damaso. Lord, nakikigala kami sa isang taon na naman na dinagdag mo po sa kanilang buhay. Dinadalangin namin marami pang birthday, long life, good health, protection, covering mo sa kanila sa punaklang buong sambahayan, pati mong pagpalay ng bawat hinawakan ng kanilang mga kamay, ang lahat ng plano nila magbigay ng katuparan ayon sa iyong kalooban, Panginoon, at patuloy na lumalim sila sa relasyon nila sa iyo, Panginoon, Father God, at patuloy kong dinideklara, Ama, ang patuloy na pagkilos mo sa buhay nila, sampu na kalang buong sambahayan. Lahat ng celebrant ng May, nabanggit ko man o hindi ang kanilang mga pangalan, salamat, Lord God, sa patuloy mong pagtitiwala ng buhay. Magandang gabi, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Father God, na tunay nga sa lahat ng opportunity binigay mo sa amin, sa patuloy mong pagtitiwala, Panginoon. Salamat sa hininga, salamat sa buhay, salamat sa lahat ng bagay na tinatanggap namin. Ina-acknowledge namin, Panginoon, kung wala ka, wala kaming kabuluhan.
makabuluhan. Kung wala ka, wala kaming magagawa. Lahat ng bagay titigil, Panginoon. Hindi namin ma-enjoy kung wala ka. Pero salamat, patuloy kang nagtitiwala sa amin. Especially ng aming mga hininga, especially pagtitiwala mo sa amin ng aming mga asawa, mga anak, pamilya, trabaho, pagpapala, lahat ng bagay, Lord God. Marami pong salamat sa pagtitiwala. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Magandang gabi po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. See you po on Monday. God bless. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo